So, ito, ongoing yung process namin na paggawa ng ating printing shop. So, it's just a small business. So, medyo madami kaming struggles dito. Yung mga nakuha naming contractors. Ayun, medyo na-stress kami. Kasi may problema kami dito sa may pagsemento nila, sa pagbobida, sa pag-anggal ng mga ito. Ayan, kung mapapansin nyo, may mga tabingi. Pero sige, okay lang din. Hindi naman kailangan perfect ang shop natin. So, ayan. Unti-unti na. Actually, from siguro mga 70% pa to. Pintura na lang yung kulang. Ayan, masilya na tayo. So, ang sinasabi kong problem kanina is, kung mapapansin nyo, yan, tabingi yung part na to. Kikita sa video, pero, yan. Pero okay na din. May mga problem lang. Sa first day at second day, major problem talaga siya. Pero ngayon, di mo na siya mahalata kasi, ayan. So, hands-on din tayo sa pag-fix nito. Ayan. Ayan. So, kahit wala kami experience, so bear with us kung pangit yung pagmamasilya namin kasi kami na yung nagmasilya. Yung gumawa dito sa may kisame niya. Ayan. Kami na din. Yun. Rita-ritaso. Kasi madaming nasayang ng paggawa nung una naming hinar para gumawa nito. Tignan nyo, hindi pa nila niliha. Ayan. So, kulang na lang sa ginagawa namin ay lights. Tsaka, pintura pa. Ayan. So, ito kami na din ang nagra-grind. Kaming dalawa ng brother ko, ayan. So, ito kami na din ang pipintura lahat-lahat. And then, ayan. So, may ginawa din pala kami ditong secret. Hindi mo siya secret, pero taguan lang ng mga bulky items namin. So, ito siya. Hindi pa namin siya na-fix masyado. Ayan. O, diba? Tsaka, sabi nila, bakit pa namin kailangan gawin to? Kasi hindi naman daw pwedeng maglagay ito ng mga storage. Yung nilalagay lang namin dyan, mga plastic. Pero kanina, nung may nilagay kami ladder dito, yung ladder na yan, ayan, di na namin siya matanggal dito kasi nga mababa yung ceiling namin. Buti na lang. At buti na lang, may ginawa kaming ganito. So, dito, tinanggal namin yung ulo ng itong ladder namin. Nilagay namin dito. Tapos, tiniklop namin. Saka namin siya nilabas. Kasi kung wala ito, masaktong-sakto yung height ng ladder namin dito. So, mahirapan na kaming tanggalin. Yun, buti na lang talaga at may nagawa kaming ganito na pwedeng tanggalin. So, yung light pa, kulang yung electricity. Ayan, nakabang na siya. Gagawin na namin. Ayan, kami na din nag-leave it. Ayan. Ay, nakakapagod pala. Ayan. So, dadalawa lang kami ni kuya ko ngayon for the past few days. Kinuha ko din yung father-in-law ko. Siya din yung nag-fix ng problem dun sa pagsisemento, yung flooring, tsaka yung door. Mahirap kasi mag-measure. Pero itong mga minor na lang, slowly na lang kami na lang yung brother ko yung gumagawa nito. So, sa mga nag-start po ng printing shop, ayan, di naman po kailangan malaki. So, sabi nila, bakit daw napakalit ng shop ko? Bakit daw hindi ko daw nilakahan? Since meron naman na tayong, gagawa naman na tayo. Sa akin naman, sa case ko, ayoko kasi ng masyadong malaki muna. Kasi first, sa munisipyo, pag once na nagpapaprocess po kayo ng permit ninyo, titignan nila yung pwesto nyo. So, kung nakita nilang malaki, aba, dyan na kayo magkakaroon ng yung mga malaking babayarin. So, papakita ko sa inyo yung mga permit ko before ako mag-start para may guide din po kayo. Wait lang. Hi guys! So, ito nga, medyo madumi tayo kasi hands-on nga tayo sa paggawa ng ating mini printing business. So, ito yung papakita ko sa inyo is yung ating mga receipt. Ayan, so nilagay ko muna dito. Ito yung green, galing to sa BIR. Ito guys, itong green, ito yung binibigay ng BIR. So nilagay ko lang yung photo print namin para takpan yung mga ibang details ko. Ayan yung green, galing sa BIR. Meron din tayong permit to operate. Meron din tayong business permit from munisipyo. And meron din tayong DTI. Ayan, and then meron din tayo dito. Actually, wala pa yung parang plate na binibigay ng munisipyo. Kasi hindi pa daw siya available. I think 2 weeks pa siya. And then, meron din po tayong COR or Certificate of Registration ng BIR. Dalawa po yan. Nandito yung sa loob, yung isa. So, tinanggal ko siya dito kasi nung nag-request ako for the receipt, the 25 booklets, kinailangan nila to. So, photocopy lang naman. Ayan. So, yan yung mga kailangan nating ipaskill para iwas po tayo sa mga penalties kasi napakahirap po magkaroon ng pen. Ayan, dito na din ako magbi-video. Sorry kung masyado akong messing tignan, walang suklay, tsaka, ayan, very messy talaga kasi nga ongoing yung paggawa namin. So, while I'm processing these documents, mahirap talaga siya along the way. Matatakot ka sa mga babayarin, at tsaka, siguro yung iba iniisip, bago ako mag-start yung business, ang daming pa-process. Nakakatakot, baka mamaya mag-open ako, wala akong permit, mahuli ako ng BIR. Diba? Yan yung mga reason din kung bakit ako kumuha ng mga permit. Pero pagkuha mo din pala ng permit, kakabahan ka din kasi may mag-expect ka naman ng mga tax mapping wherein yung mga BIR, dun po sila mag-audit para i-check yung mga receipt po natin kung valid po ba. So yun. So as time goes by, mahirap talaga, hindi mawawala yung pressure.
However, as you can see your achievement naman, ayan, very successful naman. Pag one step at a time, may mga natatapos ka. So, siguro, pag may mga penalty, syempre harapin natin kung may mga pagkukulang tayo. Pero as time goes by, natututo naman tayo. Ayan, so parang, siguro for the past few weeks, ang lagi ko na lang inaaral about BIR, about ruling and memo ng mga sa pagbabayad ng taxes, sa mga quarterly schedule natin. Ayan, so, naka-under ako ng BMBE. Ayun, so sa mga gustong mag-start ng business po nila, opo, nakakatakot mag-start, nakaka-stress mag-process sa mga government benefits, sa mga government agencies po. However, this is the right time to start po. Bakit? First, as of January 2024, nawala na po ang annual fee registration ng BIR na 500 pesos. So, ang binayaran ko na lang po is 130 pesos nung nag-register po ako sa BIR. Pangalawa, sa pag-i-issue po ng receipt para sa mga non-VAT, dati po siyang every 100 up, mag-i-issue kayo ng receipt. Ngayon po, every 500 up. So, ayun, as of the moment, napapag-aralan ko yun kasi nga kakabasa ng BIR. Ayun, so I hope sa mga gustong mag-start ng business po nila, take time to think and pray kung ito ba talaga is sa kalooban ng Diyos para mag-start kayo. Yan, so thank you for watching guys. Kung may tanong kayo, don't forget to like and subscribe and comment your question. Bye!